Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po, kamusta po kayo? Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, siyempre po, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Madali na natin mga tambay. Medyo mahaba-haba po ang komentuhan natin ngayon. Dahil dito po sa issue po na talagang tinututukan, talagang hindi tinatantanan, mukhang tatapusin yata ang 6 na taon mga tambay. Kaya lang, ang tanong ni Kamanong, sila kaya ay makabalik muli sa darating na halalan sa ginawa po nila sa ating bansa ng 3 taon. Ito po, sa kabila po na putok po ang issue, lalo sa ating kaperahan, sa 2025 national budget na talagang pinag-uusapan po kahit po sa mainstream media at syempre po lalo-lalo sa social media. Napakaraming attack dog dyan, di ba? Pero dito po, ito po yata yung ginagawa nilang panabla ngayon. Dahil puro issue ng kaperahan, nagmumula po ito sa BICAM, di ba? Ng Kongreso. Pero ano po ngayon ang sagot ng mga congressman, lalo ng BICAM, ay lalo po ng Quadcom? Dito sa Quadcom, ang walang kamatayan na naman. At talagang dito po yata nilang gustong dalhin sa issue po ni Colonel Grijaldo, mga katambay. At yung sinasabi pong reward system, mga kababayan. At ito po ay putok na putok at pinag-uusapan din po ngayon sa mainstream media. Dito po yata nila talagang gustong dalhin. Painggan muna natin mga katambay at panoorin po natin yung CCTV at painggan po natin sila, mga kababayan. Dito po sa napakagagaling nating mga congressman sa ating bansa, lalo po sa Quadcom Committee, mga kababayan. Tingnan po natin. Comsec floor, do you have a video? Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wish it. Yan po yung video, mga tambay, na pinalabas po nila sa kanilang committee, mga tambay. At talagang nakita naman po natin, talagang magkakasama po silang pumasok, di ba? Doon sa sinasabing isang silid, mga tambay. Kaya may katotohanan po talaga yata ang sinabi po ni Colonel Grijaldo, mga tambay, di ba? Na talagang nag-usap-usap po sila, mga tambay. Dahil yan po, CCTV. Pero ano naman po ang ginawa po nila? Ito po naman ang painggan natin sa balita, mga tambay. Painggan po natin ang balita kung ano po ang ginawa nila. At gaano po sila katapang ngayon. Humarap sa ika-14 na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom si dating Mandaluyong Police Chief Police Colonel Hector Grijaldo. Si Police Colonel Grijaldo ang nagsabi sa Senate Blue Ribbon Subcommittee na kinausap umano siya ni na Quadcom Co-Chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante. Inutusan umano siyang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration na ibinunyag ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Tinanong si Grijaldo ng Quadcom kaugnay ng kanyang aligasyon laban sa 2 kongresista. Bago pa ito, nag-inhibit na sina Representatives Abante at Fernandez. Nanindigan naman si Colonel Grijaldo sa kanyang naging pahayag, subalit umangging sagutin ang mga tanong ng mga kongresista tungkol dito. Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Giit naman ng Quadcom overall chairperson, out of order ang police official. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka.
Dito ka magpakita ng tapang mo. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. Inalok si Grijaldo kung gusto nitong mag-executive session para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi na ito. Muli namang pinatawa ng contempt si Grijaldo at iniutos na ng Quadcom ang paglipat ng detention nito sa Station 6 ng Quezon City Police District. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yeah, mga tambay, ang tatapang, ano po, ang tapang ni Congressman Barbers. Doon daw po magmatapang sa Kongreso. Sino magmamatapang sa Kongreso? Makapangyarihan kayo dyan, di ba? Yung hindi nga yung hindi nga lang yung magustuhan ang sagot sa inyo, kino-contempt nyo, magmamatapang pa sila. 'Di ba? Logic lang 'yan. Napakatapang. Matapang din kaya si Congressman Barbers pag nasa labas ng Kongreso at nasubukan niya kaya maglakad ng walang security. Matapang kaya siya na walang security, naglalakad siya. Kaya lang po matatapang 'yan, sagana po sa seguridad diyan, security. At isama na rin po natin tagapagtanggol po nila, mga tambay. Talagang wala pong nakikita itong tao na ito, mga tambay, lalo sa ating gobyerno. Talagang lahat po, babanatan po pagka hindi po naaayon po sa gusto nila, mga kababayan. Ito po, painga po natin. Magaling po ito. Ang dami-dami ng iniingay nung panahon na nakadetain siya. Ngayong kaharap na niya, yung mga iniingay-ingay niya, tameme, ayaw magsalita. Nakakatawa na lang eh. Actually, ito yung sabi sa balita kanina. Grijaldo refuses to confirm coercion claim versus Quadcom. Atapang tao ka sa Senado pag dito sa wala kang kuda. Nung hindi niya kaharap yung mga inaakusahan niya, ang tapang niya. Nung hindi niya kaharap. Nung kaharap na niya yung mga inaakusahan niya, tameme. Ba't naman ganun? Isang buwan ka na nandyan sa loob ng ng House of Representatives. Hindi ka ba naging close sa kanilang lahat? Dapat naging close mo na sila eh. Tagal-tagal mo na dyan sa House of Representatives. Police Colonel Hector Grijaldo on Tuesday refused to confirm if he told the truth when he said that he was coerced by certain members of the House Quadcom to testify that the previous administration implemented a cash reward system in its war on drugs. Alam nyo mga kutsara, balikan lang natin yung kwento. Kasi nung nag-hearing, naalala nyo, nag-hearing si Bato. Yeah, mga tambay, yan po yung vlogger. Talagang defender po ito. Talagang ito po ang tagapagtanggol po sa social media. Sa tingin ko po, komento ko po. Tagapagtanggol po nila, isa po ito sa tagapagtanggol po nila sa social media. Lahat po na ikasisira ng nakikita nila pagdating sa mga Duterte ay umaayon at hindi nila nakukuha po ang taong may paninindigan sa bayan, may pagmamahal at hindi kayang ipagbili ang kanilang prinsipyo sa mali. Ay talagang babanatan po ng babanatan. Number 1 po itong vlogger na ito, mga tambay. Ang tanong natin, bayad kaya? Bayad kaya, mga tambay? Malaki kaya ang pinasusweldo natin? Kasi kung binabayaran po ito ng mga politiko, di umano, katulad na sinabi ni Banat Bay, tayo po nagbabayad sa taong yan. Tayo po, pera po natin. Saan ba nanggagaling kung totoo sinasabi ni Banat Bay, kalahating milyon? Saan ba nanggagaling yung pera? Di ba sa taxpayer? Di po ba? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Saka dito po, hindi na po sasagutin talaga ni Colonel Grijaldo yan. Kasi iba na po yung investigasyon po nila eh. Yung ginagawa po nila investigasyon, iba na po. Talagang para na po silang korte. Di po ba? Nakita nyo po? Legislative ito eh. Legislative. Hindi po nila trabaho yan na maging para silang mga investigador. Di ba ang trabaho nila, magbalangkas at gumawa ng batas? Tapos, ang ginagawa mo, para ka na nag-iimbestiga. Trabaho po ng korte yan eh. Di ba? Trabaho ng kapulisan yan. Trabaho ng NBI yan. Pero ngayon, sa Quadcom, lahat po, kinuha na po nila ang trabaho, mga katambay. Kaya nga po, nagkandaleche-leche yung budget natin eh, di ba? Dahil hindi nila natutukan. Di ba? Minadali nga nila yung budget natin 2025, napakaraming blanco. 'Di ba? Kahit mga congressman ang tanungin mo, hindi halos natutukan.
Di ba? Dahil ang tinutukan nila ang pagpapabagsak yata sa mga Duterte at sa mga nagsasabi ng katotohanan. Di ba? Na nagsasabi ng totoo na wala po silang nilalabag na batas. Di po ba? Nung nahandyan nga si dating Pangulong Duterte, di ba, nahandyan sa Kamara, hindi nga nila kayang gisahin eh. Pero ngayon, ang tapang-tapang, katulad po ni Congressman Barbers, ubod ng tapang doon sa Kongreso, doon daw po magmatapang. Pati po itong isang vlogger. Bakit daw tagal-tagal ng kasama ron, bakit daw hindi siya maging matapang doon? Matapang, di ba? Kung hindi ba bobot gago yung vlogger na yun eh. Makapangyarihan sila ron. Yung institusyon na yun, pag nahandong ka sa loob na yun, daig mo pa Supreme Court, daig mo pa ang DOJ doon, daig mo pa ang kapulisan at NBI doon, at daig mo pa ron pati ang DND. Halos na nasa iyo na lahat ang kapangyarihan yata doon. Pagka nahandong ka sa institusyon na yun, di po ba mga kababayan? Nakita niyo po, nagsawa na sila i-contempt sa loob ng institusyon nila. Ngayon, saan po dadalhin? Sa kulungan na. Sa kulungan na. Doon na po nila i-contempt sa kulungan. Tingnan nyo. Daig pa po ang korte. Sila na mismo nagpakulong. Pero wala pong kaso yun. Walang kaso. Di ba? Walang kaso eh. Ipinakulong lang nila dahil hindi nila magustuhan yung sagot. Di ba? Kaya yung pag ipinail nila sa kaso, yung kinasuhan nila yan, madidismiss lang yan eh. Dismiss po yan. Komento na inyong lingkod. Dismiss. Bakit hindi dismiss? Nasaan ba yung nagpaparatang? Nasaan si Colonel Garma? Nasaan? Yung nag-i-involve dito kay Colonel Grijaldo. Nasaan na ngayon? Yung nagdawit sa kanya dito sa reward system. Nasaan, mga kababayan? Nasaan, Jarrett? Nasaan? Nasa Pilipinas ba? Yung nagparatang? Yung nagbintang pati dito sa reward system nila na sinasabi, may reward system, ang war on drugs, at kinukuha pa raw ang pera sa Pogo. Nasaan yung nagbibintang? Wala. Nasa Estados Unidos nakakulong dahil tumakas. Tumakas ng Pilipinas. Hindi nga natin alam kung sino nagpatakas dyan eh. Di po ba mga kababayan? Sino kaya nagpatakas dyan? Kay dating Colonel Garma na nagpaputok niyang mga issue na yan. Kung totoo ang sinasabi nun, bakit tatakas yun? Bakit tatakas kung siya'y totoo? At totoo lahat ang kanyang pahayag, ang kanyang pinahayag sa institusyon ng Kamara. Ang tanging iniwanan niya lang doon ay papel na sinasabi. Di ba? Papel lang po ang hawak nila. Ibang klase. Pero yung mismong tao, wala. Kaya nga walang patutunguhan niyang lintik na investigasyon na yan. Ginagawa lang po nila moro-moro yan. Komento na inyong lingkod. Tapos bandang huli, sino talo? Pilipino ang talo. Dahil puro tax natin ang ginagamit sa walang kakwenta-kwenta. Para lang po yata yan sa planong pagpapabagsak sa mga Duterte. Demolition job. Lalo-lalo sa mga Duterte. Isang damo ka lang pera ng taong bayan, taxpayer, makikita mo ganito. Bakit yung napaka-importanting issue ayaw nila imbestigahan? Flood control. Issue ng mga estapa na sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Pera natin sa PhilHealth. Ayaw nyo imbestigahan. GSIS, SSS. Nasaan kayo mga congressman? At yung budgeting natin sa BICAM Committee. Bakit ayaw nyo imbestigahan? Alamin nyo kung sino pumirma. Bakit nakumpleto na? Nung pipirmahan na ng Pangulo, yung GAA, kumpleto na lahat ang blanco. Wala kayong investigasyon. Nandiyan pa rin kayo nakatutok sa lintik. Sa napakalintik na yan. Lintik na talaga yan. Nagpapakabobo na yata kayo mga congressman. Nagiging bobo na kayo sa issue na yan. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, halos himurin nyo yata ang puwet o wet po
ni dating Pangulong Duterte at proud na proud pa kayo, tuwan-tuwa pa kayo mga congressman sa ginawa na war on drugs dahil nalinis halos apakalaki ng porsyento kabawasan ng mga addictus, mga pumapasok na droga sa ating bansa. At napakarami nyo nagawang trabaho ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, 3 taon na. Ano ang binigay nyong trabaho sa Pilipino? Quadcom Committee? Hearing? Kitataas ng bilihin? Walang trabaho ang mga Pilipino? Kimamahal ng bayarin namin? Yan lang ang ginawa nyong trabaho sa amin? Mga congressman, hindi man lang nyo tinanong ang mga Pilipino kung nagugustuhan ng ginagawa nyo. Gustong-gusto na nga ng mga Pilipinong i-abolish yan, di umano, yung institusyon nyo. Dahil sa ginawa nyo sa ating bansa, wala kayong inatupag trabahuhin. Puro pamumulitika yata. Nakakahiya. Nakakahiya tayo sa buong mundo na meron tayong ganitong institusyon. Pagpasok ng bagong Pilipinas, puro pamumulitika na. Samantalang galing tayo sa pandemya. Pandemya! Para tayo bumangon, ano ginawa? Imbis na ibangon ng bansa dahil galing tayo sa pandemya, ang ginawa, ibinangon ng kanilang mga political ambition. Yun ang ginawa po nila. Puro political ambition ang ibinangon nila. Yata, mga kababayan, nakakahiya. Kaya hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Ito lang pong vlogger na ito ang bobo at tanga at nagpapaagago yata. Saan ka ba nakakita na gigisahin mo ng gigisahin ng isang Colonel Grijaldo samantalang yung nagbibintang sa kanya, nasangkot siya sa reward system ay wala sa Pilipinas. Tumakas. Hindi ba mga bobot gago at napakatanga yata nilang lahat? Ginagawa na lang pong tangat bobo ang mga Pilipino. At may katotohanan naman yung sinabi ni Colonel Grijaldo na mismo sila, pinakita nila na nagkita-kita, nahandun sila, nagpasukan sila sa isang silid at naglabasan sila. Eh di ba? Totoo yung sinabi ng isang ng koronel na kinausap siya. Kaya nga ang gusto ng koronel, matalino ang kernel. Kaya hindi niya na sinasagot. Ano gusto ng kernel? Pag-usapan na yan sa korte. Dalhin nyo na, sampahan nyo na ng kaso siya. Kaya lang, hindi nila gagawin yan. Kasi, pag ginawa po nila yan sa korte, basura! Basura po yan. Basura! Komento na inyong lingkod, basura! Para po sila yata, parehas po yata nila pagdating ng halalan, mababasura rin yata silang lahat yata. Sa ginagawa po nila ngayon sa atin, bansa, mga politiko, ibang-iba. Alam na mga Pilipino, 6 na taon ni dating Pangulong Duterte ang mga congressman. Nagtatrabaho, tinutulungan ng pamahalaan na makarecover mga proyekto, sinusuportahan ng mga build. Di po ba nakasuporta ang Senado at Kongreso? Ngayon, nagkakaisa sila. Saan sila nakasuporta? Sa pera natin. Nagkakaisa sila di umano, trabahuhin ang pera natin, hindi ibangon ng bansa sa kahirapan. Di po ba? Yan po nakikita natin mga Pilipino. Pinagkakaisahan yata ng mga politiko ngayon ang ating kaperahan. Di po ba? Para ibangon ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga political career. Hindi po ang mga Pilipino, hindi ang bansa natin ang binabangon. Di ba? Kaya pupulutin tayo nito sa kangkungan, sa kumunoy, sa basurahan. Isang damuka lang ating kaperahan na ginagastos taon-taon, trilyon-trilyon. Tapos makikita mo ang mga mambabatas natin, puro pamumulitik ang trabaho. Ayaw pa nilang dalin. Dalin nila sa korte. Nahandyan ang korte. Tatrabahuhin yan. Trabahuhin ninyo yung trabaho ninyo. Di po ba? Kaya mga Pilipino, maging ano na po tayo? Maging matalino na po tayo. Hindi po natin kailangan ng mga ganitong politiko. Komento na inyong lingkod. Hindi natin kailangan ng ganitong politiko. Ang kailangan natin politiko, yung nakita natin
na politiko nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun ang kailangan nating politiko. Nagtatrabaho. Di po ba? Napakaraming proyekto. Di po ba? Na buong Pilipinas, build. Airport pa lang, isang damukal na napagawa. Pantalan, isang damukal. Mga tulay, napakarami mga karsada, eskwelahan. Pati Yolanda, halos 85% ang natapos nila. Pati ang Marawi. Di po ba? Napakalaking porsyento. Dinudugtungan na lang po ngayon. Ilang porsyento na lang. Kaya lang, pinasasama rin nila. Pinasasama nila para sila'y bumango yata. Pero, mas marami ang hinahawakan nilang pera ngayon. Pero wala kang nakikitang build, better, more. Ang nakikita ng mga Pilipino, Grijaldo, Garma, Quadcom Committee. Ang nakikita natin. Yan ang napagkikita natin imbis na better, more. Puro pamumulitika. Vice President, dating Pangulong Duterte. Yan ang nagiging better, more sa kanila. 3 taong pamumulitika. At puro issue ng corruption. Di umano na pagkikita natin. Pati ang Vice President, dating Pangulong Duterte. Pati si Congressman Ungab, meron na rin po pinasabog. Dito po sa national budget natin, 2025. Pero mga politiko, wala po silang pakialam. Para po yata silang mga sindikato. Parang naging mga sindikato na po yata ang mga politiko natin ngayon. Hindi naman po lahat, mga kababayan. Mga sindikato po yata, sabwatan. Pag may issue sa kanila, nandyan po yata ang mga media, nandyan ang mga social media na sinasabi po nilang mga bayaran. Nandyan po, taga-tama, taga-twist, taga-pagtanggol. Kaya para po silang mga, di ba? Parang ano sila? Hindi naman po magnanakaw. Di ba? Ano po sila? Hindi naman sila kawatan. Di ba? Ano itatawag natin sila sa kanila? Kayo po mga kababayan, ano pwede natin itawag sa kanila? Sindikato? Mga magnanakaw? Mga kawatan? Mga walang hiya? Mga buhaya? Ano kaya itatawag natin sa kanila di umano mga kababayan? Meron pa po ba kayong alam na pwede natin itawag sa kanila? 3 taon, ganito binigay sa atin. Tapos bibigyan tayo ng napakagandang datos. Pagdating sa survey, napakagagaling nilang lahat. Nangunguna silang lahat sa survey. Ibang klase. Ibang klase. Mga kababayan, pero ang realidad ng buhay ng Pilipino, napakahirap. Isang kahig, isang tuka ang mahirap. Ang ipagmamalaki lang nila, ayuda, nakakarampot. Malaki pa ang napupunta yata sa kanila. Pagdating sa ayuda, di umano, mga kababayan. Nakakalungkot. Kaya itong ginagawa po nilang ito, media mileage na lang po ito. Pantakip. Ginagawa po yata nilang pantakip sa mga issue nila na wala pong kakwenta-kwenta. Pagwawaldas po yata ito ng pera ng Quadcom. Yung pinagbibintangan mo, yung nagbibintang, wala sa Pilipinas, si Garma. Ibang klase. Saan ka nakakita? Pambihira. Apidabit lang ang hawak mo, pero yung nag-aakusa, buhay na buhay, wala sa Pilipinas, tumakas. Unbelievable. Unbelievable. Komento na inyong lingkod. Nakakalungkot ang nangyari sa ating bansa. Ito pala ang sinasabing bagong Pilipinas. World class na bagong Pilipinas. Magtatatlong taon na mga kababayan. Bagong Pilipinas ang nakita natin sa loob ng 3 taon. Puro pangako, puro plano, na puro pako ang ibinigay sa atin. Napakaraming pako ang ibinigay sa mga Pilipino. Puro pangako, pako ang nahita natin, mga kababayan. Unbelievable. Kaya pagdating na naman ng SONA, panibago na naman pong pangako na mapapako. Ganun po eh. Di ba ba? Darating na naman ang SONA, mga kababayan.
Malapit na naman itong taon na ito. Ano na naman kaya, mga kababayan? Bigas pa lang. 3 taon na, mga kababayan. Bigas pa lang yan. Kamusta na kaya ang mga smuggler, mga congressman? Kamusta na kaya mga congressman, ang mga smuggler? Wala po ba tayong investigasyon dyan? Mga drug lord, kamusta na? Di ba? Nasaan na kaya yan? Nagtatanong na si Kamanong. Di ba? Napakamahal ng bigas. Kamusta na kaya mga smuggler? Happy kaya? Masayang-masaya kaya? Ay, nako. Nakakalungkot lang po. Naubos ang pera ng Pilipino. Kilaki-laki ng budget nila. Napakalaki po ng budget ng institusyon nila. Kaya mahirap po eh. Paano po pagkakatiwalaan nitong institusyon na ito? Dahil mismo sabi ni dating Pangulong Duterte, pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-raten, pinaka-kurap na institusyon. Ang Kamara at Senado raw dahil walang resibo. Walang resibo ang pondo nila. Hindi sila allowed hanapan, hingan ng mga resibo ng COA, liquidation by certification lamang, at ang kanilang pondo walang public hearing, bycam lang, sila lang. Ang lalaki. Di ba? Nadoble pang budget yata nila. Di ba? Yung 17 o 16 billion, lumarga vista pa yan na mahigit doble. Inabot yata ng 30 plus billion yan, yung institusyon na yan. Pero ang trabaho nila, Quadcom. Yan ang napala ng bagong, yan po napala natin sa bagong Pilipinas. World class. Yayaman ng mga Pilipino. Sa bagay, Pilipino naman sila. Nagsisiyaman nga sila. Yayaman ng mga Pilipino. Sila yon. Hindi naman lahat eh. Sila lang. At kasama po mga vlogger na bayaran yata. Ayan, yumaman na rin yata. Di ba? Sila lang. Sa world class, sila lang. Mga politiko, mga babayan. Pero hindi naman lahat ng politiko. Dahil pagka hindi ka kampi sa kanila, babanatan ka ng babanatan. Makukontempt ka pa pag minalas-malas ka. Ang hindi lang nila kaya i-contempt, ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte. Matatapang lang po sila sa kaya nila. Pag hindi na nila kaya, mga bahagang buntot yata nila. Di po ba mga kababayan? Nagpunta dyan ang Vice President, ni hindi man lang nila tinanong ng tinanong. Saan nila dinadala? Sa confidential fund. COA. Abogado yon. Matalino, alam niya. Ang institusyon na nag-audit ay COA, hindi Kongreso. Hindi bobo yon ang Vice President. Nagpunta dyan ang dating Presidente Duterte. Di ba? Pinamukha sa kanila. Di ba? Nagmukha lang po silang ewan. Komento na inyong lingkod. Di ba? Kaya nga yung sinasabi yes or no. Di ba? Nasupalpal sila. Bakit nyo ako pasasagutin ng yes or no? Bakit? Abogado, korte ba kayo? Investigador ba kayo? Di ba? Yung yes or no nila, yes or no lang ang kailangan may sagot. Kaya nasupalpal sila ron di ba? Bakit nyo ako pasasagutin ng yes or no? Korte ba kayo? Investigador ba kayo? Mga pulis ba kayo? Yes or no? Ibang klase. Daig pa korte. Pasasagutin ka, yes or no? Ang bira. Pagka sinabi mong no, iko-contempt ka pa yata. Di ba? Ay, nako. Muli po, mga tambay, ang nakita po natin dito, komento na inyong lingkod, hindi kaya pagwawaldas ng pera dahil sa demolition job o pagtutwist kaya ng mga issue nila. Kaya kailangan meron silang pangkontra para matabunan yung kanilang mga issue kaya. Para matabunan ng ibang issue. Di po ba? Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po. Sa muli po mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye.